Maaari po tayo magsitayo bilang pag-alam sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Filipos chapter 2 verses 1 to 2. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ito po ang pagkasabi. Verse 1. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Let's pray. Aming Ama, salamat sa umaga na ito, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos sa amin, nagbigay sa amin ng wisdom. Alam namin ng iyong Holy Spirit, ang aming great teacher, pagdating sa iyong mga salita. Kaya God, pangunahin niyo po kami, gabayin niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, pwede po tayong makupo. So, ang title ng ating aralin ay Unity in the Church. Ulitin ko Ang title ng ating aralin ay Unity in the Church. So, sa bawat grupo, sa bawat samahan, napakahalaga ng unity. Tama? Maging sa pamilya. Diba mahalaga na merong unity sa isang tahanan, sa isang pamilya, yung merong harmony. Diba mahirap sa isang pamilya kapag yung magkakasama sa loob ng bahay ay magkakaaway. Diba ang hirap, no? Ang hirap nga, diba, pag sa bahay nyo, laging merong gulo, merong pagkakanya-kanya. Mahirap yun. At nakakalungkot yun. Especially, hindi lang sa mag-asawa, kundi sa mga anak. At katulad na sinabi ko kanina, sa bawat grupo o sa bawat asosasyon, sa bawat samahan, mahalaga na merong unity. Okay? Merong pagkakaisa. Lalo na sa church, sa isang iglesia. Napakahalaga ng unity. By the way, ang focus ng ating aralin na unity na ito ay unity ng mga fellow believers inside the church, sa loob ng iglesia o sa loob ng church. Okay? Yun ang ating aralin. Ang unity na pag-aaral natin, hindi yung unity sa politics, diba? Unity sa iba't ibang religion. Iba yun. Kundi ang ating aralin ay unity inside the church. That's why kaya nga ang title natin, di ba? Unity in the Church. So, patulad sa natin ko kanina, napakahalaga na merong unity sa loob ng church. Dahil kapag may pagkakaisa sa loob ng church, kahit yung isang mahirap na gawain, nagiging madali. Tama? Yung mabigat, gumagaan. Yung komplikado, nagiging simple. Yung mukhang imposible, nagiging posible kapag may pagkakaisa. Pero, pag walang pagkakaisa at watak-watak tayo sa loob ng church, kahit madaling gawain, nagiging mahirap. Yung magaan, bumibigat. Yung simple, nagiging komplikado. Yung posible naman, nagiging imposible kapag walang pagkakaisa sa loob ng church. Kaya nga, masaklap at isang bangungot sa pastor kapag sa church walang pagkakaisa. At isang dagok sa pastor kapag ang member nila nagugrupo-grupo. Tama? Isang tinik sa pastor sa tuwing sa iglesia, sa church, ay may pagkakanya-kanya.
sa loob ng church, bakit tayo magkakanya-kanya? Bakit tayo mag-grupo-grupo? Magkakalaban ba tayo? Di ba magkakapatid tayo sa Panginoon? At bakit tayo magwawatak-watak? Tama? Magkakaiba ba tayo ng Diyos? Di ba iisa lang ang ating Diyos? Kaya dapat tayo ay nag-unite, nag-iisa. At sunod-sunod yan mga kapatid. Pag sa loob ng church, nagkakanya-kanya, sunod na yan, magwawatak-watak. Next, di ba? Magtatampo-tampo na yan. Tapos, labo-labo na. Galit-galit na. Awi-awi na. At anong mangyayari? Magkakagulo-gulo na. Kapag walang pagkakaisa sa loob ng isang church. Isa sa mga nakakalungkot nga na pangyayari sa mga churches ngayon, imbis na maging busy ang mga mananampalataya sa gawain ng Panginoon, nagiging busy saan? Sa pag-aaway. Nagiging busy sa pagkakanya-kanya. Kaya ang church hindi makausad-usad dahil busy saan? Hindi, bulsan ako sa gawain ng Panginoon. Busy saan? Busy sa pag-aaway. Kaya ang church hindi lumalago. Ang mga members sa church hindi lumalalim. Kasi busy saan sila busy? Sa pagkagalit-galit. Okay? Yung energy sana na magamit sa pag-build ng kingdom ng Panginoon, nagagamit saan? Sa pagsira nito. Kaya nga, mapapansin nyo, sa isang church, kapag ang mga member ng isang pastor ay nag-aaway-aaway, sobrang stress yun sa isang pastor. Diba? At nakaka-stress naman talaga yun, di ba? Kaya nga maraming pastor nai-stroke kapag yung kanyang mga member naha-high blood din. Bakit? Laging nagtatalo, laging nag-aaway. Kaya nga pag hindi nyo mahal yung pastor nyo, hindi pag-away-away. Naalala ko nga meron nagsabi sa akin, sa ibang bansa, sa insurance, yung asawa ko, agent sa isang insurance agency. Merong isang bansa na kapag kukuha ng insurance yung isang pastor, hindi pinapayagan, bawal. Kasi sa trabaho ni Prince, hindi nila pinapayagan kumuha ng insurance yung mga nagtatrabaho sa mga poste, di ba? Yung mga delikado yung trabaho kasi mamamatay agad yun. Sa ibang bansa, merong bansa daw na sa insurance company, may insurance company na kapag pastor na nag-apply o in-apply, hindi tinatanggap kasi daw mga pastor madalas maaga ang namamatay dahil saan? Sa stress. Kaya kapag sinabi ko kanina, kapag hindi nyo mahal ang inyong pastor, hindi nyo mahal ang naglilingkod sa inyo, mag-away-away kayo para ma-stress ang inyong pastor. At hindi lang yan, mga kapatid. Alam niyo po ba, naalala ko yung panalangin ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Sabi niya doon sa John chapter 17, 20 to 21. Sabi niya, ito yung kanyang panalangin. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Idinadalangin ko pati ang mga nananalig sa akin. Dahil sa paghayag ng aking, hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Idinadalangin ko pati ang mga nananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat
kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ganoon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsusugo sa akin. Dalangin ni Kristo, bagaman ito ay patungkol sa kabuuan ng church. Siyempre kasama na dito rin ng church at yung mga mananampalataya. Dalangin ni Christ, prayer ni Christ na ang mga mananampalataya ay mag-isa, mag-unite. Hindi mag-away. Dahil kapag hindi tayo nag-unite sa loob ng church, hindi natin din sinusunod ang Panginoon. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon, na tayo ay mag-unite. Actually, maraming nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng disunity sa church. Sa tingin nyo, ano kaya yung mga dahilan kung bakit ang mga member ng isang iglesia or member ng isang church ay nag-grupo-grupo, nagkakanya-kanya? Magbibigay ako ng ilan. Una, differences. Kaya naman kami nagkakanya-kanya kasi magkakaiba kasi kami. Iba siya, iba ako. Gusto niya black, gusto ko white. Gusto niya adobo, gusto ko menudo. Pero, legit ba na rason na tayo ay magkakaiba? Kaya tayo ay magkakanya-kanya na lang sa loob ng iglesia? Hindi, di ba? Dahil yun na yung challenge sa atin eh. Bagamat tayo ay magkakaiba, dapat tayo ay mag-unite. At yun ang beauty ng unity sa loob ng church. Na kahit magkakaiba tayo, nag-unite tayo. Tama? Parang university, di ba? Ang ibig sabihin ng university ay unity in diversity. Nag-unite kahit magkakaiba. Okay? Dapat tayo ay nagkakaisa kahit tayo ay magkakaiba. Second, kaya mayroong mga tao sa church na nag-grupo-grupo at nagkakanya-kanya kasi isa sa mga rason, naiinggit. Kapatid niya sa pananampalataya, kinakainggitan niya. At kasalanan ng mainggit, di ba nasa 10 utos yun? Huwag mo pagnasaan ang yung pinasa ni Jay kahapon, huwag mong pagnasaan yung pag-aari ng iyong kapwa. Di ba? Yung kanyang asno, yung kanyang baka, o ano man. Dapat, kapag merong kapatid tayo sa pananampalataya na pinagpapala ng Panginoon, katulad ng madalas kong binabagit, dapat maging masaya tayo. Pinagpapala siya ng Panginoon eh. Dapat maging masaya tayo kapag masaya siya. Hindi yung parang tayo. Pag masaya yung kapatid natin. Dapat hindi yan masaya, dapat ako yung masaya. Di ba sa mga magkakaroon bahay, kapag lumalaki yung bahay, sa nangyayari? Kasi kaya naman kasi yung mama niya, kasi ganyan. Imbis na maging happy tayo sa mga bagay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, ay hindi tayo. At ganoon din ang nangyayari sa church. Kaya nagkakaroon ng kanya-kanya. Kaya nagkakaroon ng disunity. Bakit? Naiingit sa isa't isa. Imbis na maging happy tayo sa isa't isa, magkakaingitan. And then third,
Pangatlong rason, marami namang rason, pero ito lang yung mga bagay na bibigay ko. Bakit sa loob ng isang iglesia ay nagkakanya-kanya? Ay dahil sa motibo. Motive. Merong mga tao na maayos yung motibo. Okay? Merong mga tao sa loob ng church na maganda yung motibo. Pero may mga tao sa church na ang motibo niya pang sa kanya lang. Pang sarili niya lang. Sa loob ng church, dapat hindi gano'n. Dapat lagi tayong concerned sa isa't isa. Okay? Hindi lang yung sa pang sarili natin kaginhawaan. Kundi, concerned tayo dapat sa bawat isa. Dahil tayo ay magkakapatid saan? Sa pananampalataya. At alam nyo ba, ang nagiging expressway para itong mga singalog na ito ay lumaganap sa church. Alam nyo paano? Bubulong ko. Chismis. Bubulong ko sa mic. Naalala ko yung mating kami sa conference. Sabi ng isang pastor doon, marami daw sinirang church ang chismisan. Kasi yun ang nagiging expressway para lumaganap ang galit-galit sa church, di ba? Hindi lamang magkakapitbahay o magkakamag-anak o magkakaibigan ang nasisira sa chismis. Maging ang mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya salot ang chismis sa church. Kaya dapat puksain ang chismis. Hindi yung mga chismosa. Ang puksain ng chismis, okay? Sabi sa Kawikaan, chapter 10, verse 18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Okay? Kaya nga dapat sa isang church, iniiwasan natin yung yung chismisan. Kasi nakakasira talaga yun di ba? Nakakasira ng mga samahan yun Tama? Kaya nga dapat, iwasan natin yung mga ganong mga bagay sa loob ng church. Dahil nagkukos yun ng pagkakanya-kanya at disunity, pagkakaroon ng pagkagrupo-grupo sa loob ng church. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, dapat puksain ng mga ganon. Dapat iwasan natin. Tama? Bigyan ko lang kayo ng practical tips, especially sa mga kabataan. Hanggat maaari, kahit yung mga gesture, di ba? Kahit yung mga gesture, pag sinabing gesture, yung mga simpleng kilos na naman, o pwede mag-cause ng mga ng mga grupo-grupo, iwasan dapat natin. Okay? Diba? Kahit yung mga galawan na pwedeng mag-cause ng mga pagkawatak-watak, dapat iwasan natin. Katulad sinabi ko kanina, imbis na maging busy tayo, imbis na maging busy tayo sa pagsira sa kingdom ng Panginoon, imbis na maging busy tayo sa pagkanya-kanya, dapat maging busy tayo sa pag-unite sa loob ng church. Tanong, bakit ba ini-emphasize ni Apostle Paul na tayo ay mag-unite sa loob ng church dito sa ating talata? Bakit kaya binanggit ni Paul? Dahil binasa kanina na ni Harvey. Kaya ine-emphasize ni Paul ang unity sa church dahil may dalawang babae sa church ang nag-aaway dito sa aklat ng Pilipos, dito sa church ng Pilipos. Sino yung nag-aaway-aaway na yun? Yung dalawa. Sabi doon, Pilipos chapter 4, verse 2-3. Sabi doon, sabi ni Pablo, nakikiusap ako kina Euodia
at Syntyche na sila'y magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, na tulungan mo silang dalawa, o tulungan mo ang dalawang babae na ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at iba pang mga kamagagawa ko. So, merong dalawang nag-aaway-away o dalawang babae ang nagtatalo dito saan? Sa iglesia, sa church saan? Sa Pilipos. Sino yun? Si Euodia at si Syntyche. Buhiin mo yung pangalan mo nalagay sa Bible. Tapos ang rason pa, ito magkaaway kasi, di ba? Special mention pa ni Apostle Paul. Kaya nga dito pa lang, sa umpisang aklat pa lang, sa umpisang mga chapter pa lang ng Pilipos, ini-emphasize na ni Paul na tayo ay mag-unite. Hindi tayo magwatak-watak, hindi tayo mag-away-away sa loob ng church, kundi tayo ay magkaisa. Dahil kapag sa loob ng church, katulad sinabi mo kanina, kapag tayo ay nag-aaway-aaway sa loob ng church, wala tayong magagawa. Wala tayong matatapos. Wala tayong ma-accomplish para sa Panginoon. Katulad na sinabi mo kanina, yung energy na magamit sana natin sa paglilingkod sa Panginoon, nagagamit natin saan? Sa away. Pag-away-away. Sayang yung energy. Masayang yung lakas natin. Nasasayang. So, basahin ko lang ulit yung ating talata. Pilipos chapter 2. Sabi dito ni Pablo, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalangan, sabi ni Pablo. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Dalawang bagay ang gusto kong ibigay sa atin dito. Una, verse 1, nagbigay si Pablo ng mga rason para tayo ay mag-unite. Reason to unite. Second, guide to have unity. Yun ang dalawang bagay na ating aaralin ngayong oras ito. Reason to unite at guide to have unity. Mabilis lang ito. Abasadahan ko lang. Ano-ano ba yung mga rason para tayo ay mag-unite sa loob ng church? Sabi doon sa verse 1, dahil tayo ay merong joy kay Christ, dahil meron tayong comfort sa pag-ibig, dahil meron tayong fellowship ng Diyos sa magitan ng Santong Espiritu, at merong affection at sympathy sa loob ng church sa isa't isa. Ulitin ko ito yung mga rason kung bakit tayo dapat mag-unite sa loob ng church. Una, merong joy kay Christ. Okay? May kagalangan kay Kristo. Tama? Tanong, hindi ka ba masaya kay Kristo at taga-away-away pa kayo? Hindi ba sapat yung joy na meron kay Christ? Hindi ka ba kontento sa kagalangan na meron kay Kristo at mag-aaway-aaway kayo? Pangalawa, merong comfort of love. Ibig sabihin, nandoon ang comfort ng pag-ibig ng Diyos sa loob ng iglesia. At bakit kayo mag-aaway-aaway? Merong pag-ibig sa church. At pangatlo, nandoon ang fellowship ng Santong Espiritu. Nandoon ang pakikisama o communion ng Diyos sa bawat isa sa atin na sa atin ng Diyos. Hindi ba sapat na nakaka-fellowship natin mismo ang Holy Spirit at mag-aaway-aaway pa tayo? At sa church, merong affection and sympathy. Di ba sabi nga doon, sa loob ng church, mayroong kagandahang loob at
pagmamalasakit para sa isa't isa. Kaya hindi dapat tayo, magkanya-kanya. At merong guide. Alam ba? Ito yung guide na binigay sa atin para tayo ay mag-unite. Verse 2. Basahin ko lang. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ito yung guide. Tatlong guide. Para tayo ay mag-unite. Una, we must have one mind. Dapat meron tayong isang kaisipan. Para tayo ay hindi mag-away-away, magkaroon tayo ng isang kaisipan. One mind. Pastor, di ba sinabi ko magkakaiba tayo? Sabi ng Bible, basahin ko sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, sabi dito, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sa ibang translation, nasa atin, we have the mind of Christ. Yes, magkakaiba tayo ng mga kaisipan, ng mga bunuan, pero dapat, nasa atin dapat ang kaisipan ni Kristo. Para magkaroon tayo ng one mind. Okay? At paano tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo? Simple lang. Read His Word. Basahin mo ang Biblia. Di ba ang Biblia, katulad ng kinaral natin nakaraan sa Bibliology, more than 40 yung writers. Pero, bagamat iba-iba yung sumulat, iisa lang yung tema, hindi nag-aaway-aaway. Bakit? Meron silang mind of God or mind of Christ. At kung tayo ay magkakaroon din ng kaisipan katulad ng kay Kristo, bagamat iba-iba yung ating mga gusto, adikain, mag-unite tayo. Dahil meron tayong kaisipan ng Diyos. Okay? And then second, we must be one in love. Basahin ko ulit yung talata natin Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig. Mag-unite tayo sa isang pag-ibig. Pag-ibig nino? Pag-ibig ng Diyos sa atin. At sabi sa aklat ni Judas, ni Jude, okay? Chapter 1, verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Sabi doon ni Jude, manatili kayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin at manatili tayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. At ito pa. 1 John chapter 3 verse 23 to 24. Sabi dito, ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili siya sa atin sa magitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ano yung command sa atin? Di ba nasa atin ang pag-ibig ng Diyos? At ngayon naman, ang command sa atin ng Diyos ay magmahalan tayo sa isa't isa. Okay? Dapat sa loob ng church, ang naghahari, hindi galit sa isa't isa. Diba? Hindi inis, kundi pagmamahalan. Kasi kapag naghari ang inis-inis, di ba yung mga tampo-tampo na yan, wala na, uwihan na. Ano yung magagawa?
Tuloy mo, yung lakas mo, ginagamit mo para sa pagtatampo. Yung energy mo, yung time mo, na-wasted saan? Sa galit, sa inis. Diba? Pero pag may inis ka pa naman, diba? Nagbibigay ka ng maraming energy. At sayang! Imbis na yung energy na yun, diba? Magamit sa marami pang gawain sa church. Napupunta lang saan? Sa inis, sa galit, sa siraan. Diba? Tapos hahanap ka pa ng kakampi, di ba? Kaya nagkakaroon ng kanya-kanya sa church, grupo-grupo eh. Di ba? Tabi natin unity sa loob ng church. Kaya huwag ka na maghanap ng kakampi. Katulad nga di ba madalas ko sinasabi, kapag nagkaroon ka ng problema sa kapatid mo sa church, kausapin mo. Huwag yung iba yung kakausapin mo, tapos kakausapin niya rin yung iba, tapos, diba? Tapos sabihin mo pa, sa atin lang to, ha? Tapos sinabi mo rin sa isa, na sa atin din. Ibig sa atin lahat pala. Kaya ano, nagkakagulo saan? Sa loob ng church, sa loob ng iglesia. Dapat na mag-iwasan natin. Dapat ang maghari sa loob ng church, yung pag-ibig ng Diyos at mag-unite tayo sa isang pag-ibig at yun ang pag-ibig ng Panginoon. Okay. And then lastly, sa ating pagtatapos, we must be one in spirit. Sabi dun sa talata, sabi sa Philippians, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ulit ko, magkaisa kayo sa puso't diwa. One in spirit. Hindi spirit na big letter S, ha? Spirit. Kapag ang Biblia nag-speak ng soul and spirit, interchangeably yun eh. At kapag ang tinutukoy soul and spirit, ang tinutukoy nun yung buong ikaw. Ibig sabihin, mag-unite tayo, gamitin natin yung buong pagkatao natin saan? Sa pag-unite sa isa't isa. At kapag nangyari yun, katulad ng sinabi ko kanina, kapag sa church, mayroong unity, yung mahirap, nagiging madaling yun. Yung mahirap na gawa, nagiging madaling. Kapag may unity sa church, yung komplikado, nagiging simple lang. Kaya. Yung mabigat, gumagaan. Kasi nagtutulungan. Kaya dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng church. Kasi kapag hindi tayo nag-unite sa loob ng church at puro tayo kanya-kanya, wala tayong ma-accomplish, wala tayong matatapos sa gawain ng Panginoon. That's why we must united. United in what? United in God. As a church, sa ating katapos, tinawag tayo ng Diyos para tayo ay mag-unite, not to divide. That's why we must be one in mind, one in love, and one in spirit. Magkaisa tayo. Tayo pa natin kumayo, tayo na lang. Aming Ama, maraming salamat sa natapos naming pag-aaral. Dalangin namin na kayong patuloy na kumilos sa puso't isipan sa buhay na bawat sa amin. Dalangin namin na yung espiritu ng pagkakaisa ay patuloy na manaig sa iglesia na ito. Dalangin namin na yung gawa ng kaaway, yung espiritu ng pagkagrupo-grupo, ng pagkakanya-kanya, Panginoon, ay maiwaksik namin, Panginoon, maalis sa loob ng iglesia na ito. Dalangin namin ang bawat sa amin ay magtulungan, magkaroon kami ng isang damdamin, magkaroon kami ng isang pag-ibig, Panginoon.
at magamit namin yung aming lakas sa pagkakaisa. Sa ganoon, magawa namin ang pinapagawa mong sagot sa amin. Kaya maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God.